Stop trusting religion, morality, or self-effort. Trust completely in Christ's atoning blood alone for salvation. Puno nga sa pagsalig diya sa mga relihiyon, sa imong itong moralidad, sa imong kawaling paningkamot. Trust completely, salig diya kang Kristo completely sa iyang dugo nga iyang giula aron matubos niyang atong mga kalag o makabaton kita sa kaluwasan. The law is authoritative, applicable, and accountable. It reveals sin and exposes man's inability. But the law was never meant to save sinners eternally, but temporarily. It was designed to lead sinners to Christ. The righteousness which is of the law can never justify the soul in this dispensation of grace. Only the righteousness of God through faith in Jesus Christ can save the soul eternally in this age of grace. Question: are you trusting your goodness, your religion, your good works, or in Christ alone? Only Christ provides adequate righteousness before a holy God. Si Kristo lang ang makahatag o sufficient ng klase sa righteousness sa atubangan sa Dios. Maangkon mo na sa diyang imong nalunggan ang mensahe sa maayong balita nga si Kristo may paaga sa iyang dugo, namatay siya para sa itong mga kasalanan, gilubong, o nabanhaw siya aron makabaton kitag siguro nga kaluwasan o mahimo kitang matarong atubangan sa Dios. It is a one-man rule. Okay, Philippians 3:6. So, ang basahang dinisyon di siyang mamata. It says, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is of the law, blameless. So, take note sa word, touching the righteousness which is in the law. Romans 10, verse 1 to 4. The Bible says, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have the zeal of God, but that according to knowledge, for they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves into the righteousness of God. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. At sa verse number 5, for Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Naigisulti diya sa verse number 5, the righteousness which is of the law, which Moses kinadescribe niya. Many people believe righteousness can be earned through religion, morality, ceremonies, or human effort. So muna'y daghang gituuhan, especially nowadays. But let's get an example in this passage. The Jews in Paul's days, or in Paul's day, trusted in the law of Moses as the ground of righteousness. So, remember kini nga discuss ni Apostle Paul, especially sa itong text, and even he himself, before his salvation or his conversion, Paul, ang iyang practice is
righteousness which is in the law. And no wonder nga ang iyang mga kauban nga mga Hudyo, at makita din sa chapter 10, nga ang mga Jewish people, they have the zeal of God. Verse number 2, even though they have that zeal, yung si Apostle Paul, but not according to knowledge. So wala nagpasabot nga bisan pag-unsa ka kainit, kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, dasig sa pagsimba, dasig sa pag-attend sa matag unsa nga church activity, dasig sa pag-appeal sa mga ministry. Kung dili siya according to knowledge, it's useless. Now, kung imong tan-awon ini nga passage, they have the zeal of God. Then they have righteousness which is of the law. But the Jews or ang mga Hudyo, wala masave. Ano wala masave? O verse number 1, klaro kay sulti ni Apostle Paul. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So wala na pasabot nga naa sila'y zeal, especially during this dispensation of grace. And then, they follow the righteousness. They have the righteousness which is of the law, Old Testament, but they are not saved. Zeal of God and righteousness which is of the law is not a guarantee nga luwas ang tao. That is very clear sa tuang passage. So these Jewish people in Paul's day trusted in the law of Moses as the ground of righteousness, as the ground of their salvation, which is of course not acceptable in the dispensation of the grace of God. Dili siya acceptable sa mao nga dispensation, or in this present dispensation. Paul the apostle himself once lived touching the righteousness which is in the law, blameless. Can you imagine na? When we talk about righteousness which is in the law, si Paul atong matawag nga blameless. What is the word blameless? Walay masaway, walay maakusa sa iya, walay makitang lama sa iyang pagkatao. Blameless si Apostle Paul when it comes to the law or to the righteousness which is in the law. Na ito makita. Yet Paul later discovered a new revelation, a new mystery, that the law can reveal righteousness, but it cannot produce saving righteousness in sinful men. The law is holy, but man is helpless. The law is perfect, but man is fallen. Therefore, the righteousness which is of the law is acceptable during the dispensation of the law, or in Old Testament time or times. But the gift of righteousness is found only through faith in Jesus Christ. So, muna higusgutan ng kabuntagon, the righteousness which is of the law. Kung sa'y mahimo ani nga klases pagkamatarong, na ba na siya mahimo sa gitawag Kristohanon? When it comes to salvation, the righteousness which is of the law, wala na siya mahimo. So, those people nga nag-subscribe nining klases sa pagkamatarong, mo ilang basis para sa ilang kaluwasan, wala na, paltos na, fail na siyang daan. Pag ipakita dari ang mga Hudyo na sila'y zeal of God, na sila'y righteousness which is of the law, but they are not saved according sa verse number 1. So ito sigutan ng kabuntaan ko kining righteousness which is of the law. Number 1, at tagapagtaga, the authority of the law.
of the law. The law came from God Himself. Kining balaod, gikan sa Dios. It was not invented by man, but delivered by divine authority. So, doon ay otoridad ang balaod. Kung itong tanawon, if we look at this law, ato makita, the law revealed God's holiness. Kung yung tanawon ang Ten Commandments sa Book of Exodus, makita nimo nga gipakita diri ang Dios balaan wat pasabot yatag niya nga balaod so that people will follow and live a righteous and a holy life. Because God is holy, God wants His people, the Jewish people, to live a holy life. That's why giset niya ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments, dili ka magbaton og laing Dios sa akong atubangan. Ang Ten Commandments ato makita sa Bible, Old Testament. Although gibalik siya sa time ni Apostle Paul, pero dili siya basis para sa tong righteousness which is in connection sa salvation sa tao. Sa Ten Commandments ang usa lang niya wala gi-appeal. Unsa nga commandment sa Ten Commandments, unsa nga commandments diha ang wala gi-appeal sa Ginoo nga gi-quote ni Apostle Paul. Usa lang ang yang wala gi-quote diha. Sabbath day. Paul never commanded sa mga Kristohanon to keep the Sabbath day. Wala. Pero those 9 commandments, ayaw pagbaton og Dios sa imong sa nga lain nga Dios, ayaw pagsimbag Dios ka dili tinuod nga Dios. Ana sa gisulti ni Apostle Paul. Dili ka magpatay, gisulti ni Apostle Paul. Dili ka magbakak, dili ka mag-witness og pagpamakak, gisulti ni Apostle Paul. About sa children, nga i-honor ang parents, na gisulti ni Apostle Paul, gibalik niya na. Pero ang isa lang wala gibalik, keep the Sabbath day. Wala niya gibalik. Pero, although gisulti ni Apostle Paul kanang mga commandments, but they are not the basis for our salvation. It's for Christian, for the saved people to follow sa imo ng pagkakristohanon. Dili para maluwas, kundi kay ikaw luwas na, pinangan imuha ng ikinabuhi. Kaya di man pwede nga usa ka Kristohanon na kinabuhi nga sa lawayon sa kalibutan. And some of the ordinances sa Old Testament gitapos na sa Ginoo. Nalang mga pipila nga makita na to ang gibalik ni Apostle Paul. Magbitaw lang sa ato ang teaching. If the Apostle Paul wala niya gisulti, wala siya mag-quote o mga teaching sa Old Testament nga pwedeng i-apply sa itong panahon karon, dili na to pwedeng i-apply sa itong panahon karon because kay balotang ang teaching para sa church, it is revealed, gi-revealed kini siya ngadto kang Apostle Paul. So si Apostle Paul nahimo siyang spokesperson sa church age period. Mga kamatuoran niya ato makita. So ang balaod nag-reveal sa holiness of God. If you read Exodus 21 to 17, makita niyo na diya. And not only that, the law expressed God's standard. So ang Diyos nag-set up sa standard sa iyang mga katawhan. Kung yung basahon dari Romans 7, verse number 12, it says, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. No? Makita diya, the commandments, the law,
It is holy. It is the law and the commandments is holy, just and good. So walay sayop diha kaning mga kasuguan sa Ginoo, walay sayop din na. It's holy, just and good. Walay sayop diha. Ang sayop lang na pag-abot diri sa church age period, gihimo as basis sa ilang kaluwasan mo na sayop. Muna nga, dili pwede nga ang balaod, although it's holy, it's just and good, dili pwede nimong himuong basis sa imong kaluwasan kung naanata, kay kinaanata nini nga panahon sa grasya. Kini, dispensation of the grace of God. But the law, in the Old Testament times, yung makita niya, mauna siya basis sa righteousness sa Old Testament. Which, yung ito nabasa sa verse number 5, Romans 10:5, makita niyo mo din na. Siya, for Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. So gusto kang mabuhi sa Old Testament, gusto kang temporarily ma-save, because salvation in Old Testament times is temporal salvation, dili siya eternal salvation just like us today. Ano man, ay posible kang makasala ka sa unahan. That is why continuous ang ilahang pagkinabuhi in accordance sa balaod. Muna standard si Ginoo kining law. It's holy, it's just and good. Makita din mo sa Biblia. We follow sa magisulti ni Apostle Paul sa mga balaod nga usab ni Apostle Paul og quote, because we want to live a holy life kay Kristohanon ta, kay luwas ta. Dati magkinabuhi silang tarong at tubangan sa Dios para kaangkon sila sa temporal nga salvation. Ang salvation gud sa una is lahi sa atong salvation karon. Their focus is to be in paradise, especially gisulti sa Bible, Abraham's bosom, narito sa beneath the earth. Dili dito ang pag-adto sa langit. Ang pag-adto sa langit, dili na siya dili ang balaod may basis diha. Ang basis ang mahimo sa balaod is pag dala sa tao dito sa Abraham's bosom or paradise. Unang dito ang Old Testament people, Old Testament saints, paadto dito sa paradise, Abraham's bosom. Ito na nasa Abraham dito, nakita si Abraham dito. Narito si Lazarus, na nakita siya sa rich man. Ang rich man nga plus impernos, kalayo sa imperno, tormented. Kita niya si Lazarus in Abraham's bosom. Itawag niya si Abraham. So, Old Testament saints, tuad padulong ito, wala sila matuglangit. Because ang balao dili makapadala sa tao, even animal's blood cannot bring a soul to heaven. Dili siya makadalag-kalag sa langit ang animal's blood. Ang balaod sa Old Testament, including the blood, ang ilang mahimo is pagdalas kalag sa tao dito sa Abraham's bosom. Muna iyang mahimo lang. Muna limitado siya itong makitaon niya. Then, let us say, the Lord demanded perfect obedience. Because the law is perfect. If it's perfect, then we have the people should obey, should display perfect obedience. Kung imong makita, mabasa din sa Psalms 19. Psalms 19, nasa ang balaod, nasa ang law. It's perfect. Psalms 19, verse number 7. So the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So the law is perfect. Ito makita din ha. So it demands perfect obedience. Kung na may perfectionist din ang balaod sa Diyos, grabe ka perfectionist ng balaod sa Diyos. Walay pwedeng makalusot din na. Ang gipangita sa perfect law, the law, because the law is perfect,
it should have a response which is also perfect obedience. Hindi pwedeng half-hearted obedience din perfect obedience. Because that's the law demands. Ito makita niya. Not only that, the law provides temporary salvation. Kining balaod, Old Testament, God provides siya temporary nga salvation. Tanawa din ha. Ezekiel 14 verse 14. Okay, in the book of Ezekiel, makita nato din ha, kining mga wording sa Biblia. It says, though these three men, insaling three men, yung diha, Noah, Daniel, and Job. So, yung mention kining tulo ka mga Old Testament characters na makita nimo sa Biblia. So, where in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord. Ang sexuality sa Biblia, ang makadeliver lang sa ilang kaugalingong kalagbat, makita din that salvation is personal. Ang amahan, ang ginikanan, di makadeliver sa kalagsiyang anak. Ang iya lang kaugalingon. In Old Testament times. Even karon sa New Testament, it's personal. Pero personal mong pagsalig sa dugo ni Kristo Jesus. Dili kay ang ginikanan ni salig sa dugo ni Kristo, apil ng anak. Dili mong anak. It's personal ni mga trust diha sa blood of Christ. Yung makita rin ha. Sa dinhi, dahil ang object yun sila. They should deliver their own souls by their righteousness. Verse number 20 siya. Do Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither son nor daughter, they shall but deliver their own souls by their righteousness. Ang sexual niya? By their righteousness. Wala mag-isot niya by God's righteousness. Wala God's righteousness diyan ang-isot dimension. Their righteousness. Now, unsa man ang righteousness sa Old Testament? Atong ibasa, Romans 10:5. Unsa isulti ni Moses? For Moses described the righteousness which is of the law. So, ang ilang righteousness sa Old Testament times is in accordance to the law. So, by doing this, by obeying the law, by following the law of God, mabuhay sila, ma-deliver nila ilang soul. In other words, dili mo ito kalayo sa impyerno. And that is just temporary salvation. Ano man, it is just a temporary salvation. Ano sila ito sa gituwag o paradise or Abraham's bosom, because ang eternal salvation is ang kalag sa tao madala sa langit. Ano yung eternal salvation? Ang goal sa Old Testament people is to be there, Abraham's bosom, muna yung goal nila. Ma-reach nila ng lugar, nagingon sa Bible nga, paradise, paraiso. Deuteronomy 6:24. Result of Deuteronomy 6:24. Yun sa Bible, and the Lord commanded us to do all these statutes. Ang Ginoo nag-command sa ilaha to do all these statutes or commandments sa Biblia. To fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day. Verse 25, and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as He hath commanded us. So, unsay basis sa ilang righteousness? Ang basis sa righteousness sa Old Testament people is the law. Munang, the righteousness which is of the law. Lahi ang atoa. Next na lang ang atoa ang sigutan. Righteousness which is by faith. O lahi na ato sigutan sunod. Karon ang atong sigutan is the righteousness which is of the law. This is Old Testament people. The law carried divine authority over Israel's worship, morality, and conduct. Muna ang
mo yung basis sila, mo yung standard nila. Authorized sila, mo yung otoridad sa ihatag sa Ginoo sa pagsimba, sa moralidad, sa pamatasan nila. Mo na ang standard nila at makita din. Huwag muna ang ilang kaluwasan, temporal salvation, para lang makaadto sa paradise, because sa diyang dito sila sa paradise, siguro na silang makabaton sa kaluwasan nga himuon ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. We must respect the authority of God's word. Modern society rejects absolutes, but God's law still declares what is right and wrong. At makita din ha, manay mo sa balaod sa itong panahon karon, especially sa ito ang time sa dispensation of grace. It is muna siya basihanan sa ito ang gitawag pagkinabuhi unsay maayo, unsay right, unsay wrong. What is right, what is wrong. So kaning mga balaod nagiingon ni Apostle Paul, pero sa kanang kasulti dili siya ang basis sa ato ang pagkamatarong karon nga konektado sa kaluwasan. Basis siya as our standard sa pagkinabuhi nga tarong diri sa kalibutan or maayo diri sa kalibutan, dili sa mga masalaypon nga mga buhat. Dili kaluwasan ang ihatag, ganti ang ihatag na anak. Number 2 nga itong pagpagtagad, the applicability of the law. The law applied to every area of life for the Jewish people to live. So kinahanglan ang balaod sa Old Testament times i-apply sa mga Jewish people aron sila mabuhi. But pasabot, ang kining mabuhi, dili mabuhi nga mag-exist pa kas kalibutan, dili. Mabuhi dili nga term nila is mabuhi dili madto sa gitawag sa Biblia condemnation. Pag makasala sa Old Testament times, pag makasala na yung mga for example, bawal ang pagpamunit og kahoy, mamunit kag kahoy during sa Sabbath day. Ya makit-an ka nga namunit og kahoy, batuhon ka sa mga tao hangtod mamatay ka. Dili ka ang expected nga imong atuan nga lugar, dili dito sa Abraham's bosom. Dito ka sa kalayos impierno. Iyong mga isupak ang balaod. Huwag makanibantay, huwag makanitamod sa adlong ipapahulay sa unang panahon. Another example, silang Miriam, sa Book of Numbers, makita nimo nga nagrebelde sila ni Moses. Although redeem sila sa Ginoo gikan sa Egypt, pero dito sila sa wilderness, nagrebelde sila kang Moses. So sa gihimo sa Ginoo, gipani sila sa Ginoo ang yuta na abli o lamoy sila sa yuta padulong sa impero sa kalayos imperno. Asa to sila padulong? Ano lang dito sa paradise? No, dito sila sa impierno. Even to sa sinugdan, redeem sila. They were not punished sa gitawag og katong pamatyon bitaw ang kuan sa Egypt. Kaya naay blood siguro ilang baray at the time. Pero temporary lang mana sa ilang panahon. Pag sa unahan mo violate ka sa kasaguan sa Ginoo, patay ka. So, mo nang term nga gingon ni Moses, aron sila mabuhi. And if you do these things, ye shall live. But pasabot, dili ka mo adto sa condemnation. Ye shall live. Dili sa kalayos impierno, kundi dito sa paradise. At the same time, magkinabuhi sila nga nag-exist din sa kalibutan, nga naman di man panisan. Kaya sa unang panahon, once makitaan ka nga, nakasala ka, patay ka dito. Dili basta-basta sa unang panahon. Under the law. Ingan ana ka-demanding ang balaod, perfect obedience ang gipangita sa balaod. So that's why ang balaod sa ilang panahon in every areas of life for the Jewish people to live.
Kung gusto silang mabuhi, musunod sila sa balaod. That is how the law applies sa Old Testament period. It governs worship. Ang balaod, muna siya ang nag-govern sa ilang panimbahon. It governed relationships. Na ay mga balaod ng cassettes. It governed justice. Justisya sa ilang panahon. In accordance balaod. Munang bawal sa unang panahon nga subornohan. Mumita ng dili, pwede mo gamit mo dawat-dawat ang mga labinag na kuan ka diya sa ito, ikaw na atasan sa Ginoo paghatag og justice, dili ka pwede mo dawat og mga gift unsa diyang gift. Kaya sa Ginoo pwedeng matwisted imong mind, pwede matwisted ang imong judgment. Bisan din sa tuang nasod, bawal ang mga government officials mo dawat og gift. Supak na sa balaod. Mabuti na uban karon nagkakaso-kaso na dawat man og suborno. Mudawat man og gift. Muna sa Old Testament, dili ka pwede mudawat suborno nga naman. Twisted ang imong decision, twisted ang imong judgment. Ang makaluoy katong mga way kwarta. It governs purity. Ang balaod nag-govern sa purity. Ang purity nakasalalay siya sa balaod. The law showed that God is interested not only in outward religion but also in daily living. So, at the illustration, a mirror applies to everyone who looks into it. The law functions like a spiritual mirror, revealing man's true condition. Nobody escapes God's standard. The law applies to the rich and poor, religious and irreligious alike in the Old Testament times. Sa unang panahon, walay maka-eskapo sa standard sa Ginoo. Whether you are poor or rich, you are religious or irreligious. Walay maka-eskapo sa standard sa balaod sa Dios. Sa mga offering, sa mga sacrifice, wala na yung ay pobre man mi Lord, dili ko kasakripisyo. Dili mo sakripisyo ka mo bitang nagtagaan kahigayonan sa Ginoo nga mo sakripisyo. Turtle doves. Pobre man ka, sige, tagaan ka kahigayonan. Galing, duha ka sa lampati. Di ka ka-afford og kanding, di ka ka-afford og karnero. Sige, nay provision ang Ginoo na gihatag Ginoo. So, ang balaod sa Ginoo, wala yung ka-eskapo niya sa standard niya. It applies to everyone. That is during the low time period. Number 3, the accountability to the law. The law makes man accountable before God. Romans 3:19. Nasa Romans 3:19. It says, now we know that what things soever the law saith, it saith to them that are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So, accountability to the law. Yung sila ng accountability sa law, those who are, yung sa Biblia, under the law. Those who are under the law, yung makita din verse 19, it is saith to them that are under the law. Ang kita sa under sa grace, makita diha, ato na nang nahibaluan na makasasala ta. Even though kita nga mga Gentile people, we are not under the law because we're Gentile. Our law is the law of conscience. Kung ano sa isultis konsensya na to nga, dautan na. No. Because we don't have written law. What we have is
the law of conscience. Babasa naman sa Romans chapter 2. Kanada sa Romans chapter 2. Ang atong balaod is balaod sa konsensya, dili balaod ning kaning mga written law nga gitawag. Verse number, asa man dapit na verse 15. Romans chapter 2 verse number 15. Kiyon siya verse 14 giklaro ni kinsa ni siya, for when the Gentiles which have not the law, ang sa tamo Gentile dati, we don't have the law, do by nature the things contained in the law, although sa nature atong ginahimo ang naka-contain, nakasulat diya sa balaod, this having not the law are a law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and they and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. So unsa ang law nga written in our hearts? The conscience, the law of conscience mga sa Biblia. So our conscience may itong balaod, although by nature kung saan sa na contain sa balaod atong nadunggan, maampoy atong gina-adapt. Pero dili na siya sa atoa intended nga kining mga written law sa Old Testament. So those who are under the law, ang balaod gisulti para sa mga tao na kinabuhi under sa balaod. So ang accountability sa mga taong na kinabuhi under sa balaod, especially ang mga Jewish people. Kung ato makita, the law exposes sin. Kaya ang balaod, muna siya ang nag-expose sa sala sa tao. Gipaila-ila niya na ikaw makasasala because naaong gisulti sa Biblia, imong gisupak, nakasala ka. Sige daw, there's sa ato ang komunidad. Diya sa kanto, gibutangan nga, bawal maglabay og basura. Oh, naglabay kag basura. Pinaltihan ka, nga naman, imang i-violate ang ordinansa. Pero wag tangan ang gitawag diha og ordinansa, walay gibutang niyang bawal maglabay basura. Paglabay basura, lakgon ba ka sa balaod? Way balaod mo, gakod nimo nga naman. Wala may ordinansa. Pero as a Christian, as our conscience, kung basihan nato atong konsensya, di ta maglabay basura bisag asa-asa lang naman, bati man tan-aw. Pangit man tan-aw. Mo hinungdan sa mga baha, lunok mo sa diha. Kung ba sa Kristohanon ang kinabuhi, although wala tay balaod nga gisunod nga standard or kining gitawag balaod nga set sa tong kinabuhi nga kiniji mo sundon ha, dili siya set, dili siya gibutang. Naiuban nga ang Kristohanon kay dili ta under sa balaod ang natabo. Kita ang labaw sa balaod, ang balaod na sa atong but pasabot, marag labaw pa sa balaod ba. Pero dili pot pasabot nga ato na lang supakon bisag wa na tay balaod, ato na lang supakon ang dili kagustuhan sa Ginoo. Ano naman? Para ko sa ko nag-illustrate. Wala nang pasabot kung walay gibutang diha nga ordinansa bawal maglabay basura. Maglabay na lang basura bisag asa. Ano man mahimong ugaw, makadaot sa palibot. Mo punas itong kinabuhi Kristohanon. Wala nagpasabot nga wa na ta na under sa balaod, magkinabuhi na lang punta nga. Kaya wala gingon na di ata under sa balaod nga di ka magpatay tao. Nga patay na di ang tao. Dili na sabot pasabot. So ito makita din the law exposes sin. So, magpakita siya, especially sa mga taong nagkinabuhi under sa law, ipakita nga ikaw makasala. It is because kini imong gisupak. And the law condemns guilt. I-condemn niya iyang hukman kato ang guilt sa tao. Nga guilty ka. And the law removes excuses. Dili pwede nga Lord, excuse lang ko Lord. Pwede ba nga hangyo lang ko Lord. Dili yung na sa Ginoo sa Old Testament, dili pwede yung na. Diretso patay. Nga sa Old Testament, under the law, walay excuses, walay
walay tolerance. Dili mo tolerate ang Ginoo. O di ka ni tagaan o gamayng isa na. Mo bitaw na murag di ka kita wa man sila grasya sa Ginoo sa Old Testament. Kay balaod jud. Man may compare himself with other people and feel righteous, but before God's law, all stand guilty. Sa atubangan sa Ginoo, pwede siguro ang tao moingon nga, ay, mas maayo pa ko ang tuhanan ni. No, dili nga na. Sa atubangan sa Dios, parehas tang nakasala, parehas tang guilty. Bisan pa man ang mga Gentiles nga wala na under sa balaod, still makasala atubangan si Ginoo. All have sinned, iyon sa Bible. Ano makasala man tanga wa man tay balaod as Gentiles, na lagi tay balaod law of conscience. Kung sa'y gidictate sa imong konsensya nga, di man ni maayo, dautan man ni. Di na nakasala. Unang-una, built-in na sa ato ang pagkamakasala. Unang, ipanamkon ta sa ato ang gilikanan nga, ipanamkon ta sa kasalanan. Nakibasa to na in the book of Psalms. One day, every person will answer to God. The law reminds us that sin is serious and judgment is certain. Sa ilaha, sa Old Testament, accountable sila sa Ginoo, accountable sila sa balaod, ilang atubangon. Sa atong panahon karon, although makasasala ta, pero pasalamat ta nga ang atong accountability gikuha na ni Kristo. Si Kristo na ang iangkon. Nga ikaw untay silutan, si Kristo ang angkon niya na og siya ang silutan dito sa krus sa Kalbaryo. Ngayon gipaagas ang iyang dugo aron bayaran ang penalty sa imong mga kasalanan, sa akong mga kasalanan. Number 4, the ability of the law. Romans 3:20. Sa ability o sa abilidad sa balaod, verse number 20. Therefore, by the deeds of the law there shall no flesh be justified in the sight of God, for by the law is the knowledge of sin. So ang abilidad lang sa gitawag og balaod, the law has the ability but limited ability. Ang yang ability is to make a person knowledgeable about sin. The law is the knowledge of sin. So maghatag siya o kahibalo sa tao may tungod sa sala. May abilidad sa balaod. The law can reveal sin, define sin. Pwede niya masulti, ma-reveal niya ang sala. Ma-define niya ng usang klase nga sala yung gibuhat sa tao. Gibuhat niya nga simba kag Diyos. Wala nipatay ka, nangawat ka, sa panaban niya, nanapaw ka, sa panaban niya, ang isulat sa Bible, nag-witness ka og bakak, maka-define siya kung saan klase sa sala imong gibuhat. The law can reveal sin, define sin, and condemn sin. Okay, makasala ka, hukman ka. Sa Old Testament, death penalty, ito makita din na. Na mga sala nga death penalty. Pero ang sala, generally speaking, ang sala, death penalty good siya. Nga naman, yung sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So death penalty gina ang penalty sa, or death good ang penalty sa sala. Muna in general term nakita nato din ha. But the law, although it can reveal sin, define sin, condemn sin, but the law cannot fully remove sin. Dili mahimo sa balaod ang pagtanggal sa sala fully, kanang fully ba mawag tanggol niya. Pani, bisan pag usaw kag panis, dili mawala ang makasalanan sa imuha.
Manay nakapait, dili siya ka-remove sa sala. Kung wala na niabot ng dispensation of grace, walay maging removal of sin sa atong kinabuhi. Naalang nakabaton ng tag-removal of sin tungod sa atong doktrina na gitawag og circumcision. Circumcision. Kana spiritual circumcision. Diyan ang saan na ito nahitabo? Dispensation of grace. Nga gihimo sa Dios ang operation sa tong lawas, hiwa niya o ang connection sa atong lawas ug sa atong kalag. Gitanggal niya ang connection. Na operation of God ang tawag, spiritual circumcision. Cutting off or putting off the sin of the flesh. No? So naging separated ang atuang kalag ug ang atuang lawas. So anything nga buhaton sa lawas, nga kasalanan, dili makaapekto sa kalag sa tao. That is, diha lang na siya nahitabo. Pero ang balao dili makahimo niya na. Dili makaremove sa sin. Pwede siyang mo-punish, pero dili niya ma-remove ang sala. Not only that, the law cannot fully remove sin, the law cannot fully forgive sin. Kanang totally ba? Fully. Unlike sa itong panahon karon nga, once forgiven, forgiven ka. Can you imagine, ana? Yung sa Biblia, all your sins were forgiven. Masabot pasabot. In other words, your past, your present, and your future sins are forgiven. Yung nana sa itong panahon karon. Pero sa Old Testament, dili yung nana. Pwede kang mapasaylo, pero ang guilt, di gani matanggal. The law cannot fully save sinners. Sa itong sigutan ganyan, dili siya makasaluwas fully sa makasala. Ang yan ang mahatag temporary salvation. Luwas, pwede kang luwas karon. Umaabot, pwede nang di ka luwas. Ano naman? You are living in the dispensation under the law. Ang kaluwasan din temporary salvation, dili salvation in heaven. Salvation to paradise ang gimindi. The law diagnoses the disease but cannot cure it. It is just like a thermometer can reveal fever but cannot heal sickness. In the same way, the law reveals sin but cannot save the soul completely and eternally. Good works, obedience to the law, and self-effort can justify a sinner in the sight of God in the dispensation of the law. But now, in this dispensation of grace, it can never justify a sinner before God. Yes, at makita din nga sa Biblia, nakita na to nga ang good works, ang pagsunod sa mga ordinances, ang pag-obey sa mga balaod sa Dios, yes, it can justify a sinner. Makita nimo even siya puso po yan ang gi-recognize nga nagkinabuhi siya o sa kay gayon na as touching the law, blameless, yung siya blameless, o saan blameless, ba't pasabot just ka, ba't pasabot walay makitang sayop sa mong kinabuhi. So yan ang gi-recognize. Pero now, in the dispensation of grace, dili na siya pwede. Just like aning isa ka sa Luke chapter 1, verse number 6. Okay, iyon siya din talking of Zacharias and Elizabeth. Nakita ko din kini siya in verse number 5. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Kinsa ni mga tuhanan ni sila? Verse number 6, and they were both righteous before God. So makita niyo diha? Kini mga tuhanan ni si Zacharias o si Elizabeth, they were both righteous
before God. Why? Why righteous sila sa atubangan sa Ginoo? Yung makita sa mga next phrase diya siya. Ganong righteous sila because they are walking in all the commandments and ordinances of the Lord. The same as Paul is blameless. So in other words, good works, obedience to the law, and self-effort can justify a sinner in the sight of God, in the dispensation of the law. Ginuglays na ni Apostle Paul. Pero but now, now in this dispensation, you cannot be justified. You cannot be blameless in the sight of God. You cannot be righteous in the sight of God. In this dispensation of grace, in the basis of following the law. Manay kamatuoran din na. Manay ability sa balaod. Temporary nga ability, limited nga ability. Ang ilang mapakita kung sa katubangan sa Ginoo, muhatag siya kahibalo sa tao, knowledge of sin. Number 5. The activity under the law. Okay, Hebrews chapter 9 verse number 6. Makita niyo mo din ha ang sa mga activities sa mga tao under the law. Okay, Hebrews chapter 9 verse number 6. Siya. Now when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. But into the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience, which stood only in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed of them until the time of Reformation. So ito makita niyo, the activity under the law, life under the law involves continual activity. Continual activity. Ang sa mga activity, sacrifices, ceremonies, washings, offerings, tithing, abstention of food, priesthood duties. So, continuous activity. Cycle, ang balik-balik na siya. Para yun kada tuig mo, balik-balik ng mga activity under the law. Sacrifices. Muna nga, sacrifices ka lang, dili na na itong trabaho. Na uban, magsakripisyo gyapon, pero dili na ginawang sakripisyohan. Maghatag-tag halad. Say, halad sa nuno, halad sa white lady, halad sa kalag. Kaya imagine ang klase sa mga halad-halad. Yan sa unang panahon, ang halaran, ang Diyos lang, dili ang mga tao nga makita. Ang mga personalidad gawa makita. Mga ceremonies, wala naman tayo mga ceremonies karon, wala tayo mga seremonya karon. So, una ng mga panahon ng mga seremonya under the law. Washings, kaya mga washing sa unang panahon, may iskutig washing din Offerings, may iskutig offerings. O na yung mga offerings sa unang panahon.
Tithing, tithing sa unang panahon, tithing. Pero di na ito mag-diskuta ng, di na ito practice ng tithing, di na para sa tuwa. Ang uban doon, gigamit niya po ng tithing naman. Gigamit na sa mga pastor panghadlok sa membro. Di ka mahatog sa imong tithes, tungluhon dyan kasi Ginoo, tungluhon sa imong naong. Gamit lang word din sa Biblia para mangwarta. So pagtunglo sa Ginoo nga, giluwas naman gani ko sa Ginoo under sa tunglo. We are no longer under curse, ingo sa Bible. O tanong sa gituwag og Galatians. Kung tinunglo pa ba ta kato kita mga luwas, tinunglo pa ba ta? Yan ay mga pastor, di ka muhatag sa imong tithes, tungluhon ka sa Ginoo. Kung sa itulong sa Ginoo, yung sa Ginoo tanggal gikuha ako sa Ginoo sa under sa pagkatinunglo. Galatians chapter 3, verse number 12 and 13. Nasa sa Bible yan. And the law is not of faith. So klaro ang Bible, ang law dili siya sa pagtuo. But the man that doeth them shall live in them. Sa balaod, yun sa diya. But now siya, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Okay, imagine na, giluwas naman lang kita ni Kristo gikan sa pagkatinunglo sa balaod. Ano naman yung mga pastor na, di ka matag sa imong tithes, tungluhon ka sa Ginoo. Ayaw sa Ginoo, giredeem na ko niya gikan sa pagkatinunglo sa balaod. Muna nga, rightly dividing the word of truth is necessary. Being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth upon the tree. Salamat nga si Kristo may tanggal sa itong pagkatinunglo. Unya karon, di ka matag sa imong tithes, tungluhon ka sa Ginoo. Ano, sa naman tao ng yung sa naman tao ng pagkatudloan na. Igamit lang ginang mga giving sa Bible, tithing para pagpangwarta sa mga tao. Klaro si Apostle Paul na ang giving karon, the form of giving in this dispensation is giving of grace. Grace giving. Abstention of food, makita diha. Ang mga tao mo, practice gyapon ng abstention of food. Di man na pakaon sa Ginoo, di man na gidili man na sa Ginoo. Gidili na sa unang panahon, but now under sa gitwag og church age period, wala na gidili. Priesthood duties. Ang wala ta apil-apil sa mga duty ng mga priest niya. Magdalag ihaw o mananap, dalo ng mananap dito sa templo, dili na itong duty na. So muna ito makita, life under the law involves continual activity, sacrifices, ceremonies, washings, offerings, tithing, abstention of food, priesthood duties. Yet, these repeated activities showed that sin was never fully removed. Bisan pa man tinuod kini mo ginabuhat sa mga Old Testament people at makita diha nga ang kasalanan was never fully removed. Wala matanggal ang kasalanan. Many people today are busy with religion but have never trusted Christ personally. Activity is not the same as salvation. Sa atong panahon karon, ang activity dili na siya pasabot kaluwasan. Activity is just activity. Salvation is salvation. Number 6. The actuality of the law. The actuality of the law. James 2:10 yung diri. James chapter 2 verse number 10. It says, "For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all." So mo actuality sa balaod. Sabi siyang pag nagbantay kas tibok kasubuan, if you offend in one, you are guilty of all. Muna'y aktualidad, muna'y realidad. The reality is that no sinful man can perfectly keep the law. That's the reality.
or the actuality of the law. No sinful man can perfectly keep the law. Muna isulti ni James that if a man offends in one point, he is guilty of all. The actual condition of mankind is fallen, corrupted, guilty, spiritually dead. Muna actual sitwasyon o condition sa tao. So a fallen, a corrupted, guilty, spiritually dead can perform the law? No. The law reveals this painful reality. Ang gihimo sa balaod, padayag niya ang realidad sa kinabuhi sa tao. Not just reality, but painful reality. Hindi basta-basta nga realidad. Can you imagine a man is fallen, corrupted, guilty, spiritually dead? Maunay painful reality nga itong kita sa Biblia. One of the greatest dangers today is making self-righteousness the basis for one's salvation. A man cannot be saved until he first admits he is a sinner. Ang grabe ka, dako kay nga delikado karon. We are talking about greatest danger sa kinabuhi sa mga Kristohanon, pero we are talking about greatest danger sa mga dili Kristohanon, but pasabot mga unsaved nga mga tao. Kini bitang himuon ang self-righteousness. Self-righteousness is equivalent na siya sa gitawag righteousness which is of the law. May self-righteousness, it's a performance of somebody, performance of self. So yung mga ito diya, kung mauna siya basis sa kaluwasan, self-righteousness, himuon siyang basis sa gitawag salvation sa tao, maunay pinakadelikadong butang, pinakadako nga delikadong butang karon. Muna ganay saligan sa tao, righteousness which is of the law, self-righteousness, muna ganay saligan sa tao para sa iyang kaluwasan, maunay pinakadelikadong punto sa iyang kinabuhi. Ang tao, maluwas lamang siya sa dihang iyang ilhon ang iyang pagkamakasasala ug siya nanginahanglan sa usa ka manluluwas. Dili pwede nga usa ka tawo dili mo admit nga siya makasala. Ano man, dili man kaluwason sa Ginoo kung di ka mo admitar di ka mo admitar nga makasasala ka. Kisa mang doktora mo tambal nimo nga di ka mo angkon nga ikaw nga sakiton. Number 7. The adequacy beyond the law. The adequacy beyond the law. What does it mean? What the law could not do, Christ accomplished. So when we talk about adequacy or sufficiency, it is beyond the law. Ang balaod, hindi siya makahatag og sufficient answer, sufficient solution. Ha? Kung unsa may dili mahimo sa balaod, si Kristo ang mihimo. Okay, may sa Romans 8, kana sa Romans 8, verse 3 to 4. Sige, sulti diha. What the law could not do. Okay. Verse number 3, yun siya diha. For what the law could not do, in that it was weak through flesh. Siya, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending His own Son, in the likeness of a sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, yung makita din ha, nga, unsay dili mahimo sa balaod, for what the law could not do, Christ is the one fulfilling it. Christ accomplished.
Jesus Christ fulfilled the law perfectly and provided righteousness through His shed blood, His substitutionary death, His sealed burial, and His sovereign resurrection. So because of this, si Kristo ang nahimong fulfillment. Siya ang tapos. Kaya sa itong ibasa kayo na sa gitawag Romans 10, Christ is the end of the law. So gitapos ni Kristo, gifulfill ni Kristo ang unsay gidiman sa balaod. Unsay gidiman sa balaod, blood atonement. So gifulfill ni Kristo ang blood atonement, siya ang nihatag as the final niya blood atonement. Kung pasabot, wala na ilaing, wala blood atonement sa umaabot, di ka din ihimo ni Kristo ang yung iula niya ang dugo, mo siya ang final nga atonement nga makita nato diha. Blood atonement, that's final. Wala na makalamang yan. Yung klase sa blood atonement. Muna demand sa law. Blood sacrifice. Muna sa unang panahon, animal's blood. Pero it's just temporary. It's just a covering. We want a blood that can take away the sin of the world. And that is the blood of Jesus Christ. The law demanded holiness. Christ provided holiness. Ang demand sa balaod, holiness man, holy living. So sa higihimo ng Kristo, si Kristo ang nag-provide of holiness. Kung ito ang atong pagkamatarong karon, dili pinasubay sa balaod. Ang atong pagkamatarong karon, pagkamatarong ni Kristo. Doon ay gitawag sa Biblia, imputed righteousness. And that imputed righteousness is in Christ. Dili mo makaplagan kang asa lang. Sa atong panahon karon, the imputed righteousness is in Christ. The law demanded payment, payment. O nakaisala, nagdemand ang balaod o kabayaran. Kung ikaw ang mubayad, dito ka sa impyerno. Pero si Kristo ang nibayad. Christ paid the price. Kung sa iyang ibayad, iyang dugo na matay siya sa krus Kalbaryo. Mabata rin sa Biblia, we are bought with a price. Kung saan ang price? The price of His blood. Yung sa Biblia, we were purchased by His own blood. It's God's blood. The law temporarily saved sinners. Christ eternally saved sinners. Sa una, ang kaluwasan sa mga Old Testament people, temporary lang. Pero karon ang kaluwasan nga itong nabatunan, eternal salvation. The gift of righteousness is not achieved by works, but received by faith. Ito nang mapasa, balik sa atong text, Romans chapter 10. Nagisgot siya dua klaseng righteousness din righteousness which the Jewish people established sa ilang kagaling own righteousness. Verse number 3, nagisgot siya. They being ignorant of God's righteousness, na ito God's righteousness. Sa ilang himo, nag-establish sila ilang kagaling own righteousness. So, God's righteousness versus own righteousness. Kanang God's righteousness mo ng righteousness of Christ, imputed righteousness ato makita din. That is the gift of righteousness. And that righteousness is in verse number 6, but the righteousness which is of faith. Na righteousness which is of faith. Yung madawat nimo pinagis pagtuo, that is the righteousness of God. Kitawag siya sa Biblia nga imputed righteousness. Stop trusting religion, morality, or self-effort. Trust completely in Christ's atoning blood alone for salvation. Punong na sa pagsalig diya sa mga imong relihiyon, sa imong gitog moralidad, sa imong kagaling paningkamot. Trust completely, salig diya kang Kristo completely sa iyang dugo nga iyang giula aron tubos niyang atong makalag o makabaton kita sa kaluwasan. The law is authoritative, applicable, and accountable. It reveals sin and exposes man's inability. But the law was never meant to save sinners eternally, but temporarily. It was
designed to lead sinners to Christ. The righteousness which is of the law can never justify the soul in this dispensation of grace. Only the righteousness of God through faith in Jesus Christ can save the soul eternally in this age of grace. Question: are you trusting your goodness, your religion, your good works, or in Christ alone? Only Christ provides adequate righteousness before a holy God. Si Kristo lang ang makahatag o sufficient na klase sa righteousness sa atubangan sa Dios. Maangko nimo na sa diyang imong nalunggan ang mensahe sa maayong balita nga si Kristo mipaaga sa iyang dugo, namatay siya para sa atong mga kasalanan, gilubong ug nabanhaw siya aron makabaton kitag siguro nga kaluwasan ug mahimo kitang matarong atubangan sa Dios.